Kukunin lang natin ito, ilalagay natin dito lahat, and then yung B natin dito, i-add natin dito lahat. So, pag-usapan naman natin ngayon ang unit vector. When we say unit vector, it is a dimensionless vector having a magnitude of exactly 1. Unit vectors are used to specify a given direction and have no physical significance. They are used solely in describing a direction in the space. So, yung unit vector, nire-represent natin into 3 letters. Okay. So, meron tayong I, J, and K. Tapos meron silang circumflex sa taas. Okay. So, ang tawag ngayon natin dito is I hat, J hat, at saka K hat. In 2-dimensional space, ito lang yung ginagamit natin, I hat at saka J hat. Pero pag 3-dimensional siya, gagamit tayo ng I, J, K. So the unit vector I hat and J hat points in the direction of x-axis and y-axis and have a magnitude of exactly 1. So yung I hat natin, naka-directly parallel siya sa x-axis at saka yung J hat natin is sa y-axis. So we can express now our vector A in terms of its component. Okay, so yung vector A natin, meron siyang component dito sa A sub x I hat at saka A sub y I hat. Okay. So A sub x is equal to A sub x I hat at saka yung A sub y is equal to A sub y j hat. Using unit vector, we can express the vector sum R of two vectors A and B as follows. So ito na yung equivalent ng vector A natin saka yung equivalent ng vector B natin. And we know that our resultant is equal to the vector A plus vector B. So simplify, gawin natin, i-substitute ngayon natin yung itong A natin dito sa A na to at saka yung B na ito sa vector B natin dito sa dito. Okay, so magiging ganito siya. So napansin natin na yung A kanina is ito siya, so yan na yun. And then yung B natin is ito siya, dito, ito na siya. Okay, so sinubstitute lang natin yung equivalent. Okay, so combining like terms, i-combine natin itong yung I at saka yung I dito sa B, so yung AX sub I, AX I hat rather, plus BX I hat. So i-combine natin ito, combining like terms, okay, plus AY at saka yung BY in the J hat or the Y axis. Okay. So magiging ganun siya. And ngayon, itong A sub x plus B sub x natin I hat, ito na yung magnitude ng resultant natin under sa x-axis. At saka yung A sub y at saka B sub y na yan, ito na yung magnitude ng resultant natin sa y-axis. So, ang final natin dito is magiging ganito. So, in 3-dimensional space, so dito i-introduce natin yung k hat. So, tulad ng sinabi ko kanina, yung I is nakaparallel siya sa x-axis and then yung J is nakaparallel sa y at saka yung K nakaparallel sa z-axis. Lahat ito is positive. Okay, kung gusto mo ko ng negative nila, dun lang sa kabila. Yan, kabila. So, yung equation natin ngayon dito is yung vector A natin magiging A sub x I hat plus A sub y j hat plus A sub z k hat. Ganon din yung B. Okay, so madadagdagan lang siya ng z, yung k. Okay. So, since ang equation natin is the sum of the vector A and B is equal to the resultant vector R natin. Okay. So, magiging ganito na siya.
So, yung A natin dito, kukunin lang natin ito, ilalagay natin dito lahat. And then, yung B natin dito, i-add natin dito lahat. Okay. So, yan na yung nandito sa taas. Okay. Tapos, i-combining like terms natin. Kukombine natin yung mga magkakasama. Okay. Yung X, X together, Y, Y together, and then yung Z, Z together. Yung K, tapos yung unit vector nila is nandun sa tabi. So, ito na yung kalabasan ng ating equation. Okay. So, vector R now is equal to the magnitude of Rx I hat plus the magnitude of Ry j hat plus the magnitude of Rz k hat. Okay, so, tignan naman natin ngayon kung paano natin i-apply yung mga equation natin into a sample problem. So, here is a sample problem. Find the sum of two displacement vector A and B lying in xy plane and given by our A is equal to 2.0i plus 2.0j meters and B is equal to 2.0i minus 4.0j meters. So, yung equation natin kanina, since nasa xy plane sila, ito yung gagamitin natin. Yung axi hat at saka yung ayj hat plus bxi hat plus byj hat. So, finding like terms muna tayo. Then, let us substitute. So, maging ganito siya. So, yung ax natin, a sub x natin, ito yun. At saka yung a sub y natin, ito siya. And then, yung b sub x natin, ito yun. And then, b sub y natin, ito siya. So, i-substitute lang natin. Ito yung value nila dito. So, magiging ganito na siya. Then, perform natin, i-add lang natin ito, saka ito. So, magiging, ang sagot dito is 4.0 meters and then negative 2.0 meters or minus 2.0. Ito na yung magnitude natin sa R sub x at saka sa R sub y. Ito na yung mga components ng resultant vector natin dito sa x and y direction. Okay. Ngayon, kung gusto nating malaman or i-compute natin yung magnitude ng resultant natin, perform lang natin siya or gawin lang natin siya sa Pythagorean theorem. So, magiging ganito siya. Yung sagot is 4.5 meters. So, sample number 2 naman tayo. So, given 2 displacement. So, dito, i-apply na natin yung 3 dimension. Okay. 3-dimensional space. So, find the magnitude of the displacement 2a minus b. So, ito yung gagamitin nating equation. Or ito yung gagamitin nating guide. Okay, para i-solve itong problem dito. Okay. So, the same process pa rin. Okay, so, yung R natin is equal to Rx I hat plus Ry j hat plus Rz k hat. Okay. So, magiging ganito na siya. Combining like terms ulit. And then, substitute. Okay. So, bakit naging 12 yan? Kasi, 2a sabi niya eh. So, ibig sabihin, magmumultiply ka dito ng 2 sa lahat ng yan. So, magiging 12 ito, magiging 6 yan, and then magiging 2 ito. Okay? So, yung 4, ikakopy mo lang naman dito, and then yung 6, siyempre ito na yun, and then yung negative 5, ito siya. The negative 2, ito siya, and then yung negative 8 is dito. Bakit negative? Negative 8, ito is positive naman siya kasi dito kasi, negative kasi yung nandyan. Kaya minus. Okay. Plus pa rin yung pagitan nila dito. Kasi dito nga dito sa equation na ito. Okay. So, yung resultant natin dito is, ito siya, ito yung sagot dito, yung 8i m or I hat m plus meters yung m plus 11j meters minus 10 k hat in meters. Okay. So, nandito kanina yung sinasabi ko na kailangan i-multiply natin yung 2 kasi 2a kasi siya. 2 times the value of a. Okay. So, and then, kung gusto natin kunin yung magnitude or if we're going to compute now the magnitude of our resultant vector, magiging ganito siya, Pythagorean theorem ulit. Okay, and then 8 square is 64, and then 11 square is 121, 10 square is 100,
Okay, so 100 siya. And then, i-add mo siya tapos i-square root mo siya, makukuha mo yung 16 meters.